Earth Angels and Divine Beauties, kamusta? This is Divine Tarot 888 para sa inyong General Tagalog Tarot Reading Love Message sa araw na to. Aalamin natin ang energies connected sa iyo at sa person mo. So, kamusta kayo guys? Comment present para alam kong nanonood kayo. Okay, so start na tayo. May na-ready na ako mga cards. We have here Page of Swords, Six of Wands, Ten of Cups. May taong nagsustok sa'yo, iniisip ka niya, namimiss ka niya, masaya siya dahil may mga memories kayo together. So mukhang tinuring ka nito as family or tinuring ka niya as someone na sobrang special ka sa kanya. Pero ngayon mukhang mag-isa siya at tumitingin siya sa malayo and ayun na nga, naalala niya yung mga memories ninyo. So bottom of the deck, we have Six of Cups. So again, this is all about the past. So siguro binabalikan niya yung mga nangyari sa nakaraan or pwede rin ikaw binabalikan mo yung mga nakaraan ninyo nitong taong to. Special siya sa'yo at special ka din sa kanya. Yung nga lang medyo malungkot siya. So I feel like nagbago na yung sitwasyon niya ngayon at nagiging inspiration niya kung ano yung nangyari sa inyo sa past. At iniisip niya. Okay, you have King of Rods, the Star, the Moon. Wow, Star and Moon. Page of Pentacles, the High Priestess. Oh, wow. So there's a person na nag-a-adjust sa'yo. Wish ka niya, pangarap ka niya, sobra kanyang iniisip, namimiss. And yung nga lang nahihiya siyang mag-reach out sa'yo at pinipili niyang manahimik ngayon with this High Priestess card. Baka may kadil kang Pisces, merong Aquarius, Cancer, Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Although this can be any sign, mukhang lahat naman ng signs andito. Yeah, mukhang andito naman lahat. Malakas din ang water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Nga pala, it's Scorpio season ngayon. Kaya kung kayo ay Scorpio na nanonood, happy birthday sa inyo. Ayan, comment nyo nga kailan ng birthday nyo para mag-greet namin kayo. At ako din, Scorpio din pala ako. If ever hindi nyo alam. So anyway, pero itong reading na to, kahit anong zodiac sign mo, pwede kang mag-resonate dito. Yun nga lang guys, hindi to sa lahat magre-resonate kasi napaka-specific ng message. Okay? Pero kung nag-resonate sa'yo, i-comment nyo dyan. Okay, so again, balik tayo dito sa taong to. Si King of Rods, nag-a-adjust siya sa'yo at gusto niyang mag-take action, gusto niyang mag-reach out. Maraming beses kang inisip nitong taong to. Medyo nagiging coward siya or inisip niyang bumack out. Kasi gusto niyang mag-reach out Pero with this Page of Pentacles, parang, ayun na nga, gusto niyang mag-back out. Kasi natatakot siyang mag-reach out sa'yo. Pero secretly, nagpaplano to and sa totoo lang hindi siya gi-give up. Yan ang sabi dito. Okay? Nasa healing process kasi siya ngayon. At sa healing na yon, hindi niya iwasan na isipin ka. Maalala yung mga memories nyo, yung past nyo. Ikaw yung nagbibigay saya sa kanya. So, nung time na yon na nakilala ka niya, talagang feel niya na wala na siyang hihilingin pa. Masaya siya. And ano bang nangyayari? Mukhang nagkahiwalay kayo for a long time. Tapos ngayon gusto niyong bumalik kasi hindi ka maalis sa isip niya at nasa process pa rin siya ng healing. Hindi pa siya ganun ka-healed. Pero definitely may nagbago na sa kanya. Okay? Marami na siyang natutunan sa buhay. Hindi lang naman sa'yo but in general, marami na siyang napagdaanan. So, itong High Priestess card, may mga time kasi na mag-isa lang siya So, medyo lonely. Malungkot actually yung nakikita ko kasi yung longing kasi siya namimiss niya yung mga time na feeling safe siya sa piling mo. So, ikaw yung nagiging comfort zone niya or naging comfort zone niya sa past. Grabe, emotional naman to. Nakakaiyak. Okay. So, tingnan natin. We have the Hierophant, Taurus energy, Ace of Pentacles, the Emperor, Aries energy, Page of Cups, Seven of Swords. Okay, someone wants to offer a new beginning, involves finances. This is the energy of Divine Masculine, itong the Emperor. And gusto kanyang kausapin. Yung nga lang mag-ingat ka sa kanya kasi may mga bagay na nahihiya siyang sabihin sa'yo or nahihiya siyang aminin sa'yo, hindi niya masabi sa'yo. Kaya siya natatakot
Kaya andun yung feeling na igagrab ko na ba tong opportunity na to o hindi. Yung iba sa inyo guys, merong magpo-propose sa inyo. Yung nga lang, mag-ingat ka kasi yung proposal na yon may kapalit. So, it's conditional. Hindi ko naman sinasabing hindi ka niya mahal kasi may condition. Oo, mahal ka naman niya actually. Kasi si Hierophant, ano to responsable to. Alam niya kung ano yung responsibilidad niya. May kusa siya. At ang gusto niya mangyari ngayon is magbigay ng offer, financial or something stable. Pwede itong sing-sing, ring. Ayan, ring. Or, yun na nga, wedding ring, engagement ring. Ayun, kita mo, bilog, di ba? Pwede ding money. Mag-i-invest siya sa'yo. So, very pure naman ang intention nito. Yun nga lang, ito lang yung problem kasi gusto niyang magpa-impress sa'yo, kaya medyo nagiging sinungaling siya. Ayan, with this 7 of Swords. Ayan. So, hindi ka makakaasa na magiging honest siya sa'yo. Okay, yun lang yung masasabi ko dito. Ayan. Pero guys, the reason kung bakit siya hindi honest sa'yo is because gusto niya kasi i-enjoy niyo yung relationship or yung situation na ito, may offer kasi siya sa'yo At hindi naman to basta-basta ang offer. Talagang pinag-isipan, pinagandaan, pinaghirapan. So, bakit hindi niya masabi? Yun yung tanong, di ba? Kasi parang feeling niya kasi pag nalaman mo yung tungkol sa kanya, ay iiwanan mo siya. Tatalikuran mo siya. Oh my gosh, we have King of Cups, 4 of Pentacles. Alam mo, mahal ka niya, sobra siyang in love sa'yo. Pero, inobserbahan ka lang niya. Hindi siya masyadong nagsasalita. Medyo parang kinilig ako sa energy na to. Yung nga lang at the same time, parang mafe-feel mo din yung lungkot Kasi may gusto siyang sabihin, pero pinipigilan niya. Nag-observe lang siya. 4 of Cups, 9 of Cups. Okay, merong umiinom at malungkot. Naglalasing or lasing talaga. Kita mo nagbo-blush Ayan, merong umiinom pero hindi masaya kasi wala siyang guts na harapin ka. Kaya dinadaan niya sa inom. Nakakaloka siya. Ayan, umiinom. So, this is about reconciliation, clarity, leadership. Baka may kang Leo, malakas ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Ayan, puro water. Meron konting earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. So, gusto mag-offer sa'yo ng bagong simula. Itong si Leo na to. Pwede itong Sun, Moon, Rising, and Venus. And sasabihin niya sa'yo, hindi naman ako perfect, pero ikaw, tanggap din naman kita kahit hindi ka perfect. So, nagkakaroon siya ng clarity about sa situation ninyo. Or ikaw yung nagkakaroon ng clarity. Okay, or siya din, syempre, kaya nga siya magkapag-usap kasi naliwanagan siya Ay gusto niya sabihin sa'yo na hindi siya masaya sa sitwasyon ninyo currently at gusto niya magkabalikan kayo, magkaayos kayo, bumalik dun sa 10 of Cups. Kasi naging 9 na lang to So, kumbaga crush ka lang niya. Gusto niyang mangyari is magkaroon ng solid talaga na commitment, relationship with you. The Devil, 8 of Wands, 8 of Pentacles, the Hanged Man, and the Queen of Pentacles. So, this is a workaholic, okay? Person na nakastuck siya sa trabaho niya. And, nag-isip siya, tama ba itong ginagawa ko? Kasi, kailangan niya prioritize yung sarili niya with this Queen of Pentacles. Okay? This can be someone else. Yeah, meron siyang karmic na ka-deal. Na nagkaroon, okay, ito na naman. Bad news kasi yung nakita ko Meron siyang third party na karmic connection sa kanya. Ibig sabihin, hindi siya makaalis doon kasi meron siyang responsibilidad. At itong karmic na to is gusto siyang itali. Kita mo yung hangman, nakatali yung mga paa niya. Parang sinasabi nitong karmic na dapat dito ka, dapat pagsilbihan mo ko, dapat magtrabaho ka. So, tingnan natin, paano ba niya haharapin to? Full of frustration ngayon itong taong to. 9 of Wands, 3 of Wands, Knight of Pentacles, and the Fool. So, sobra siyang frustrated, naiinis siya kasi
Merong nag-backfire. Okay? So, akala kasi niya magiging masaya siya sa isang sitwasyon, pero it turned out na hindi naman din pala. Kaya nag-backfire yung ginawa niya. Okay. I see someone na controlling or gusto niya lahat sumunod sa kanya. Ayan, yan yung nakikita ko dito. So, hindi maganda yung energy niya with this devil card. Ayan. So, very controlling and manipulative. Okay. Tingnan nga natin. Ano ba itong mga energies na to tungkol sa karmic? Bakit to lumabas dito? Tingnan natin. Nga pala, pa-like po ng video, comment kung kilala nyo na ba ako or kung bago lang ba kayo dito sa channel na to para ma-acknowledge nyo na kailangan nyo ng gabay para masagap natin ang kwento ng buhay nyo sa ganitong readings. Hindi naman kayo interesado sa ganitong klase ng video, so huwag nyo na pong panoorin, okay? Will you leave me like the others? I can't do this right now. Don't put up with my BS. Okay. Galit. Merong nag-aaway. So, life without you is hopeless, dark, and depressing. I miss your light. So, kailangan ka niya. Pero, alam mo, sasabihin ko sa'yo, kasi controlling kasi yung nakikita kong person eh. So, hindi mo naman responsibilidad yung ibang tao. Priority mo is yung sarili mo. Okay? Hindi porket tinatry niyang kontrolin ka, ay ikaw naman ay magpapakontrol. Kasi, I feel like you did not put up with this person's ish. Don't put up with my business. Kumbaga, hindi mo siya tinolerate yung pagiging narcissistic or controlling niya sa'yo. Hindi to malab sa'yo. So, kaya niya sinasabi, will you leave me like the others? Kasi iniwanan na siya ng iba, tapos ikaw iiwanan mo din siya. Ayan, so merong nagsabi, I can't do this right now. Umiiwas. Kasi gusto ng control. Okay. And then, nanghihingi ng tulong tong taong to eh. Life without you is hopeless, dark, and depressing. I miss your light. Yung nga lang, paano matutulungan yung tao na hindi naman ikaw na-appreciate bilang isang person? But, nakita ko kasi gusto lang niya gamitin yung liwanag mo. Ayan o, I miss your light. So, although hindi naman magre-resonate to sa lahat guys, pero lumabas kasi dito, pwede naman tong the same person na nakakamiss sa'yo, na gustong bumalik sa'yo. Pwede din naman to na another person na involved din sa life mo. Okay, baka may dalawa kang ex or dalawa yung kadil mo. Okay, so, tingnan natin. Ito. Gamitin ko muna ulit ito. Ano pa ba? Ano pa bang mga energies dito sa reading natin? Why is it that you love me? You are so different from everyone around me. What is the truth? Sexual desire. So, mahal ka niya kasi wala siyang nahanap na kagaya mo. At, what is the truth? Parang ang dami niyang tanong sa'yo. Okay? And then, strong yung attraction niya with this desire na energy. Dinidesire ka niya. Okay, you deserve better. I am better with my mind than my heart. Okay, so, mukhang siya to eh, na nag-demand siya eh ng better. Parang nakukulangan siya sa atensyon na binibigay mo. Ay, sorry, umikot na yung puno. Okay, nakukulangan siya sa atensyon na binibigay mo. I am better with my mind than my heart. Okay. So, this is someone na hindi niya binubuksan yung puso niya kasi takot masaktan at minsan kasi hindi alam ng tao na sarado yung puso niya eh. Ang alam lang niya is kung ano yung gusto niyang hingin sa'yo or kung ano yung gusto niyang mangyari sa relasyon niyo. Hindi niya alam na sarado yung puso niya, na puro utak lang yung pinapagana. Ayan kasi yung tingin ko dito sa taong to. I am better
with my mind than my heart. So, puro utak lang yung ginagamit, which is very dangerous yan. Kasi, nakakasira ng relasyon yan eh. Dapat kasi gamitin mo yung puso mo, maging compassionate ka. Dapat, i-consider mo din yung makakabuti, hindi lang sa sarili mo, but ganun din sa ibang tao. Okay? Ganun yung nakita kong solusyon dito. Kasi, mukhang nahirapan ka sa taong to. Kasi nga, ano siya eh, sobra siyang opinionated at sobrang matigas, stubborn. So, ipagpipilitan niya kung ano yung tingin niya ay tama para sa sarili niya. Ayan. Kaya nga ito, andito yung what is the truth. Ano ba talaga yung tama at ano ba ang totoo? Kasi, hindi naman pwedeng puro utak lang. Kailangan talaga gamitin ang puso. Okay? That's the way. So, okay. Ito, tingnan natin. Ano pa ba? Oh, 555 angel numbers on the screen. 1555 actually yung nakita ko. Soulmate. Yes, this is your soulmate. Okay, soulmate mo naman pala. Pero hindi naman porket soulmate, guys. Nga pala, ang kahulugan kasi ng soulmate, kilala mo na to sa past life mo. Okay? Hindi naman porket sinabing soulmate, yan na yung makakatuluyan mo. Kasi yung soulmate, pwede yan maging toxic na tao. Depende. May soulmate na hindi naman toxic. Meron namang oo. So, kailangan nyo ding tingnan yun. Di porket feel mo na mukhang soulmate ko to, ipipilit mo din yung sarili mo. Hindi naman ganun yun eh. So, kailangan tingnan mo din kung mahal ka ba niya talaga, kung totoo ba niyang mahal ikaw, or kung niloloko ka lang ba niya. So, tingnan mo din yung intention niya. Okay, tingnan pa natin. We have, let go of control issues, allow the situation to unfold naturally. So, ayun na nga, gusto mo kasi natural lang, hindi kinokontrol, hindi ka kinokontrol, hindi ka pinipilit. Kasi, alam mo naman kung ano yung value mo eh. Hindi na para ipahiya ka ng tao, di ba? Romantic feelings, your feelings are real and worth exploring, okay? So, ayun, it's very clear na may attraction sa'yo, or strong yung attraction sa inyo nitong taong to. Trust, this situation is calling for you to have faith. Okay, so andun yung romance, pero walang trust. Ayan oh, calling for you to have faith. Ang hirap kasi guys, pag walang trust sa isang relationship, hindi ka makakagalaw. Kailangan ng trust para magkaroon ng peace. Pag merong peace, merong happiness, merong love. So, ganun yun. Ayan, so you have to work on the trust sa inyong dalawa. Okay. Pero, may nakita naman ako dito na, okay, ito, love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. Finances and career, financial issues are a factor in your love life right now. So, mukhang pinipili mo muna yung sarili mo at yung finances at career mo, which is tama lang naman yun. Paano ka magmamahal kung hindi mo pa nga naayos yung sarili mo, yung finances mo, yung career mo, yung trabaho mo. So, ayan. You have separation, codependency. It is safe for you to love. So, time apart from your partner is on the horizon. Addictions are affecting your romantic life. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Again, nakikita ko dito, nag-iwalay kayo kasi napaka-controlling nitong taong to. And, again, nakikita ko yung energy ng ibang tao eh, na third-party energy. So, mag-ingat kayo guys. Mag-ingat kayo sa taong kadil nyo. Kasi, sabihin natin, oo, mahal ka niya, pero loyal ba siya sa'yo? Faithful ba siya sa'yo? Pwede ka namang umalis sa isang sitwasyon na hindi healthy. Yeah, pero I feel like hindi madali kasi may energy din kasi ng bata. So, yung iba sa inyo ay may anak kayo dito sa taong to. Make the effort. Great love is worth taking the steps you're guided to take. Okay. Effort.
Kailangan mag-effort. Wedding, this situation involves marriage. So, ito na nga, kasi yung iba sa inyo, ikinasal na kayo dito sa taong to. So, kumbaga, nakastuck ka talaga. 2002 on the screen. Nakastuck ka talaga sa sitwasyon na yan. At ang masakit pa dito kasi parang yung person na ka-deal mo, nagkukunyari lang siya na nagkakasundo kayo. Pero ang totoo niyan ay mini-mirror ka lang niya. Based dun sa numbers na lumabas, 2002. Mini-mirror ka lang niya. Ibig sabihin, pinapakita niya sa'yo kung ano yung gusto mong marinig. So, ganun yung ginagawa niya. Pero ang totoo niyan, parang siyang parang siyang two-faced. So, pag sa harap mo, ito, ganito siya, ganito yung mga prinsipyo niya, yung paniniwala niya. Pero, pag talikod mo, iba na. Let your friends help you, ask for and accept support from others. Okay, may mga tao sa paligid na gustong tumulong. Okay. So, okay, alisin ko muna to guys kasi kukuha pa ako ng messages from your person. So, alisin ko muna to. Ayan. So, actually, yung titingnan ko ngayon is yung intention nitong person na to. Ano ang intention sa'yo nitong taong ka-deal mo? Okay, let's see. Intention niya sa'yo ngayon. Two of Pentacles. So, pabalik-balik siya or juggling siya. What causes this person is the Emperor. Parang galit. Controlling yung nakikita ko eh. Gusto niya mag-offer sa'yo ng bagong simula, pero at the same time, masyado siyang ma-pride. Yun yung pumipigil sa kanya. Okay, the Moon. So, may influence din to eh. May influence din ng ibang tao. Yan yung nasisense ko. Kaya siya pabago-bago, pabalik-balik. Kasi may bumubulong din sa kanya na ganito yung gawin mo, ganito yung sabihin mo, ganyan. Kaya siya mismo, nalilito din siya. Hindi clear yung isip niya. With the Moon, this is all about secrets. May mga sikretong tinatago sa'yo. Lagi ka iniisip yung nga lang unhealthy. Kasi parang pinagchichismisan ka. Okay, we have Two of Swords. Gusto niya mag-move sa'yo, pero yung nga lang magulo yung isip niya. Okay? There is kung bakit magulo yung isip niya. Kasi may fear. Pwede nito galing sa trauma yung fear niya. So, 133 angel numbers on the screen. Okay, anyway. So, may fear siya. Sa totoo lang, alam niya kung ano yung gusto niyang gawin eh. Pero, mas pinili niya na magkaroon ng fear. Sobrang ma-pride. Nakakaloka. So, sayang. Okay pa naman sana. Okay. Alam mo, sa totoo lang, nagsisisi siya ngayon. Yung pagiging two-faced niya sa'yo. Naisip niya, mali to eh. Mali tong ginagawa ko eh. Dapat mag-reach out ako sa Earth Angel, sa Divine Beauties. Dapat ayusin ko yung connection namin. Pero, galit ako sa kanya. Gusto ko siyang kontrolin. Ganun yung ginagawa niya. And, dati okay ka naman eh. Tanggap ka naman niya. Ngayon, nagbago isip niya. Yun yung tanong. Tsaka isa pa guys, dati okay kayo, pero front lang niya yun. Ang totoo niyan, meron na din siyang mga pinag-iisipan na negative kasi mag-isip yung nakita ko sa person na to. At sinasabi din dito, sa dulo magsisisi din siya sa ginagawa niya. Na mukhang alam kasi niya na hindi mo naman din worth or hindi mo deserve yung ginagawa niya sa'yo, yung treatment niya sa'yo, yung pagiging controlling niya. Alam naman niya. By the way, andito yung water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Andito si Aries, si Cancer. Andito rin ang mga air sign, Gemini, Libra, Aquarius, at yung mga earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Pero kahit anong sign naman to guys. So, this is Leo energy. Okay. So, ngayon, naliliwanagan siya or very intense actually. 333 on the screen now. Oh my gosh. Very intense yung energy niya. Yung ayaw ko lang dito sa taong to kasi sobra siyang controlling at
ano siya, sobra siyang intense. Nakaka-overwhelm or siya yung overwhelmed. Yan yung nakikita ko dito. Parang gusto niya to burn bridges with you, pero at the same time, alam din niya na magsisisi siya sa ginagawa niya. Okay, and then, tingin niya kasi sa'yo, parang wala ka daw isang direksyon, parang chill ka lang masyado. So, si Knight of Rods ay, ano to eh, pabalik-balik ka. One moment gusto mo, the next moment ayaw mo na. So, natatakot siya na iwanan mo na siya ng tuluyan or, ayun, o ganun. Or gusto niya na buong-buo yung loob mo. Kaya siya nagagalit ngayon. Kasi nakikita niya sa'yo na parang may doubt ka or parang ayaw mo sa kanya. So, kaya siya nagagalit. So, okay, mamaya i-clarify natin bakit ka nga ba ganyan, na parang pabago-bago ka or andun ka na eh, pero tinatry mo, tapos magbaback out ka ulit. Parang wishy-washy. So, mutual energy sa 3 of Wands. Outcome is the Devil. Okay. So, takpan natin. Okay, ayoko yung energy niya kasi nga very manipulative siya at nasa-stress siya ngayon. Which is, ano kasi, alam niyo kasi yung paggalit ka, hindi kasi maganda yun, guys. Kasi it leads to bad things, di ba? So, iwasan yung magalit. Pero yun kasi yung nakita ko sa taong ka-deal mo. Okay? Na, alam mo yun, sobra siya magalit. So, hindi maganda. Okay? So, bakit nga ba, tingnan natin na, bakit pabalik-balik ka? Bakit ayaw mong 100% mag-commit sa kanya? Okay, we have 7 of Pentacles kasi hindi ka pa ready. Feel mo there's a lot of work to be done on yourself. So, yun nga sabi ko kanina eh, ayusin mo muna, prioritize mo muna yung sarili mo. Paano ka mag-enjoy sa isang relationship kung 555 on the screen na, oh my gosh, bigla lang ako napatingin. Okay, so anyway, 555 is a number of transformation, change, challenges, but sa huli, mayroong blessing. So, sinasabi kasi sa'yo dito ng mga angels mo na kung kailangan mong ayusin yung trabaho mo, or yung finances mo, or yung sarili mo, gawin mo. Kasi para sa'yo talaga yan. Magdadala ng pagbabago sa buhay mo yan. Okay? Hindi mo kailangan magiging people pleaser. Kasi, yan yung dahilan kung bakit pabago-bago ka sa kanya. Kasi hindi ka pa ready. Ayusin mo pa yung sarili mo. Page of Swords and the Magician. So, you have all the tools na kailangan mo. So, go lang. Laban lang. You are actually a manifestor. Ayan, si Magician nandito eh. Okay, tingnan natin na. Okay. Wow! Ace of Cups. New beginning for you is coming. So, that's a good energy. 4 of Swords, 10 of Swords, and the 6 of Pentacles. So, actually, merong nadadown dito. Posibleng ikaw to na nadadown ka dahil sa ginawa nitong taong to. And ayaw mo talagang mag-commit sa kanya kasi nga aayusin mo din yung sarili mo. Okay? Pero this is about giving. Tingnan mo. Ayan, merong karmic connect. The Lovers. Ayan, tinakpan ko muna. Ay, ayan. Bawal kasi yung mga ganitong mga pictures sa... Anyway. Basta ito, The Lovers yung lumabas na card with the Star, with the 6 of Wands. Okay, so ilalagay ko dito lang. Nakatakip na. Okay. So, you choose to heal yourself and to overcome the obstacles. Your angels are with you. King of Swords and the Judgment card. Ginamit mo yung utak mo. So, tama lang naman ang ginagawa mo. Okay naman yung intention mo. Wala ka namang masamang intention. So, dapat lang din na ayusin mo yung sarili mo. Okay. So, gusto ko malaman kung okay ba? Okay ba tong connection na to o hindi? Tingnan natin ha. Okay. So, ito yung person mo. Okay. Ito naman ikaw. Okay.
So, yung person mo, marami na siyang nasakripisyo para sa'yo. Mahal ka niya. Okay? Hindi mo lang siya maunawaan kasi si King kasi, tahimik to eh. So, very balanced. Okay? Parang hindi niya ma-express yung mga gusto niyang sabihin sa'yo. Samantala, ikaw naman, feeling niya hindi kayo magkasundo or hindi kayo aligned or iba yung mga gusto mong gawin. Okay? At iba din yung gusto niya na gawin mo para sa kanya or para sa inyo. So, hindi nagkakasundo. Ayun yung nangyayari dito sa connection na to. Also, yung King kasi, yung energy kasi ng King, tahimik lang yan eh. Hindi yan masyadong nagsasalita or nagre-reklamo. Kaya, siguro, kayo, deadmahan kayo. Parang ganyan yung nakikita ko dito. Okay. Pero ikaw nag-a-adjust ka sa kanya eh. Ito, si King of Wands. So, ikaw, binabago mo sarili mo. Nakita ko marami ka na ding tulong na nabigay. Okay, you've been a good person. So, ayan. Minahal mo din naman siya. Samantala siya naman, tinanggap ka niya, pero naging manipulative siya sa'yo. Naging judgmental siya sa'yo. So, yun yung problem. Okay. So, ano mga mensahe na gusto niyang sabihin sa'yo ngayon? Tingnan natin. Gamitin ko tong oracle messages na ako mismo ang gumawa para sa inyo. Waiting for you. Nahihiya, shy. In a relationship. Matigas ang ulo, stubborn. Marriage. Okay, ano pa? So, hindi to kailangan na ikinasal kayo. Pwede kasi itong nakikita nyo na yung sarili nyo na siya na yung makakatuluyan nyo. Pero, ngayon, nagkakaproblema kayo. Kaya nag-isip kayo ulit kung gagawin nyo pa ba to, matutuloy pa ba to, or mapupunta pa ba to sa marriage, or kung hindi na. Okay? Pero, nagkaroon kayo ng commitment eh, kasi andito yung in a relationship. Hurt healing. Okay, ano pa? Ano pa? Long distance relationship. Okay. So, magkalayo din kayo. Or, kailangan niyang mag-travel para magkita kayo. Or, ikaw yung magta-travel para magkita kayo. Secret feelings, love you so much. Separation. Oh my gosh. Parang obsessed kasi itong isang taong to eh. Ex, third party past. Ayun. So, may energy ng ex. Or ng third party. Decision. Okay. So, pwede tong the same person. Pwede tong ibang person. Okay? Minsan kasi guys, na kunyari sa isang reading, merong energy na another reading na nasasama sa isang reading. Okay? Although, for some of you guys, it's the same person na may nangyari dito na nag-cheat talaga siya. At decision niya yon. Pero kahit nag-cheat siya, secretly minamahal ka niya at namimiss ka niya kasi merong separation sa inyo. So, ayan, secretly. Kahit sa sarili niya, hindi niya maamin na mahal ka niya. Kasi mukhang alam mo na nag-cheat siya sa'yo at talagang nag-decide siya na iba yung piliin niya. 4, 5, 6, angel numbers. Okay. Forever soulmate. Mutual understanding. So, kasi soulmate ka niya, samantala itong third party niya ay parang nagkasundo lang sila. Alam mo yon? Mahal kita, I love you. Oh my gosh. Nagmamadali, trying hard. Okay. So, trying hard yung third party or siya? Okay, pero ito, mahal ka daw niya. Ouch, masakit, romance, passion. Ayan. May nangyari sa kanila. Kaya ikaw nasasaktan ka. Grabe. Baka kasi yung iba sa inyo guys, nahuli nyo kasi. Nahuli nyo actual. Excited. And nagsisisi, nagkamali. Usap tayo, talking. Ayan, nagsisisi siya. Dahil sa ginawa niya.
Nanghihinayang. Too late. Walang pag-asa. Ayan. So, ngayon nanghihinayang siya, pero alam na din naman niya na wala nang pag-asa. Na, kumbaga, the damage has been done. So, paano pa? Diba? Okay. Kuha tayo ng message from your soulmate or your twin flame. Anong gusto niyang sabihin sa'yo? I wish things were different. I need your time and commitment. We have a deep level of connection. Let's fix things. Open your mind. I have so much things running in my head. Okay, I see someone na sobrang overthinker and codependent na nagpapatulong kasi hindi siya masaya sa buhay niya. People don't believe in me. You make me happy. May conflict eh. I pray about you. I don't believe you. I want to talk to you. I lied and regret it. I need you to be away from me. I long to be with you. Ayan, pabago-bago siya. This person push you away and at the same time gusto ka niya makasama. You hurt me, give me another chance. So, playing victim, pero manghingi din ng second chance. I need you to make the first move. Okay. So, gusto kong tingnan ngayon yung mga mensahe galing sa angels mo. Alisin ko muna to, guys. Ayan. Okay. So, ito muna, guys. Locket. House. Key. Snake. Oh my gosh. The lady. The child. Okay. Grabe naman to. So, may burden connected dito sa house. Pero, itong snake na to, itong person, ay siya yung may control. Siya din yung, kasi the key, this is someone na, siya yung sinusunod. Okay? So, nagko-conflict kayo. Pwede tong, pwede tong, karmic connection, pwedeng mother or in-law or kung sino man to. Ayan, may energy ng child, may bata. Gentleman, the bear. Clover. Oh. You know, I see someone na maganda yung energy nitong isang to. Very loyal, mabait. Yung nga lang, merong nagchichismis-chismis na hindi maganda yung energy, pangit yung energy. Okay, pero I see someone here. Ito yung person mo na strong siya. Sabi dito, strong siya at Clover is a lucky card. So, good vibes yung nakikita ko dito sa taong to. So, okay, ano ba? What's coming towards you and this person? What's coming towards you and this person? May ganun. Okay. Moving, change of residence, moving in with your partner, gold digger, they want your money being used. Oh my gosh. So, third party ba to na pinipirahan yung person mo? Merong nag-live in with this karmic connection na gold digger. Cycles, fate, karma, something ending, something beginning. Okay. So, may transformation. Yan yung kahulugan ng cycles. Kumbaga, yung isang situation, hindi yan forever na ganyan kasi umiikot yung gulong. Ayan, cycle siya. So, may mga pagbabago. Spy, someone's got their eye on you. You are doing your research.
Sexuality, someone is still figuring themselves out. Liar, be careful, someone's sneaky, it's not the right time. So, alam mo, merong na-obsess sa'yo, nagsustalk sa'yo. Ayan. Itong spy. Tapos itong sinungaling, hindi ka niya ma-access. Nakakatawa actually. Yung ano na yan. Yung liar na yan. Okay. Wait lang guys. Alisin ko lang muna to. Ayan. Okay. Kasi kailangan natin ng mga mensahe for you. We have Hebrews 11:6. And without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists. So, kailangan may faith ka kay God at naniniwala ka kay God. And that He rewards those who earnestly seek Him. To claim this beautiful energy, comment, I have faith in God, I believe in God. Kasi may reward yan, guys. Ayan. Kung nafe-feel mo na maraming favor or blessings na dumadating, yan yun. Reward yun galing kay God. You have soulmate. Help others. Okay, so we have John 6:35. Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never go thirsty. Grabe. So, tinatawag ka ni God na sumunod sa Kanya kasi hindi ka magugutom, hindi ka mauuhaw pag na kay God ka. And I just saw 111 angel number. So, to claim this energy, comment, I believe in God. I believe in Jesus Christ of Nazareth. I believe in the Holy Spirit. Oh my gosh, guys. Holy Trinity to. Ayan. Ano pa? Mensahe para sa'yo ngayon. Oh, Archangel Michael, Sacral Chakra. Ayan. Mukhang palaban ka. Ayan. So, Archangel Michael is your protector. Right path and intuition. Ano pa? Repentance. Wealth. Oh my gosh, guys. May pa-wealth. Comment, claim wealth. Thank you, God, for the wealth that you have given me. Ayan, guys. So, this is God's gift para sa'yo, yung wealth na yan. So, kailangan mong mag-repent or ginawa mo to, yung repentance, 222 on the screen now. Kaya ka binigyan ng wealth. Ayan, congrats. So, nasa right path ka ngayon. Root chakra. Oh, money, money, money. Okay, comment, claim money, money, money. Ayan guys, i-claim nyo na yan. Claim nyo na yan. Ano pa? Ano pang mensahe para sa'yo ngayon? 444, okay. This is actually protection din, itong numbers na to. Yung kahulugan niya. Kind heart, ayan. Yun naman pala, you have a kind heart, kaya ka din binibless. Okay, meant to be. Divine light. Okay. Okay, 666. So, itong numbers naman na to is showing me na may kailangan kang baguhin sa sarili mo for the better. 33. Okay, this is all about abundance. And I just saw 333 on the screen. Oh my gosh, ayan, very synchronized. I love it. Ano pa? Meron pa ba o wala na? Goddess, oh my gosh! Goddess energy. Comment, I am a goddess. I have goddess energy. To claim this beautiful energy. Ayan, guys. So, claim nyo na yan, mga earth angels at mga divine beauties na nanonood. O, diba? We have manifestors. Sabi sa'yo manifestor ka. And you have also ancestors. Life purpose. Okay. Ay. So, 23. Tapos, divine timing. Okay. Oh, wish granted. God is with you. Wow, guys.
Comment, claim, wish granted. I-claim nyo na to. I love it. Ang ganda. And comment, God is with me. Comment nyo dyan, guys. I-claim nyo to. God is with me. Ayan. Oh, tingnan mo to sa ilalim. Holy Spirit. 1, 2, 3, 4. So, it means, take it one step at a time. So, God is with you. The Holy Spirit is with you. Grabe. 11:11. Okay, last one is this. Psalm 55:22. Cast your burden upon the Lord and He will sustain you. He will never allow the righteous to be shaken. Ayan guys, kung ano man yung mga problema mo, huwag mong pasanin. Surrender mo yan kay God. Yung burden na yan, i-let go mo, sabihin mo, God, tanggalin mo yung burden. Kasi gagaan yung pakiramdam mo. Magiging peaceful ka. Magiging mas masaya ka. So, ayan, Psalm 55:22 yan. Okay, comment, I cast my burden upon the Lord and He will sustain me. Ayan guys, comment nyo dyan. So, from your angels, okay, tumalon. So, 000 guidance. You have full support of the divine. The guidance you're seeking is here and your life is moving in the right direction. This is the start of a new beginning where one cycle ends, a new begins. Okay, may nagtatapos na cycle at may bagong cycle na nagsisimula at sinusuportahan ka ni God at ginagabayan ka ng mga angels mo. Nasa tamang direksyon ka. Yun lang talagang kailangan mong malaman na tama ang landas mo. So, affirmation to claim this energy, comment, I trust in the magic of new beginnings. I feel the support and guidance that is all around me. Okay, isa pa nga. Tapos, kukuha din tayo ng sagot sa wish mo, okay? So, isipin nyo ngayon yung wish nyo. Ayan, mag-wish kayo, guys. Isipin mo yung wish nyo. Isipin nyo yung wish nyo, guys. Okay. Ready na ba kayo? Nabuksan natin sagot sa wish nyo. Comment ready now at bubuksan na natin to. Comment nyo dyan. Ready na ba kayo? Okay. So, ang sagot sa wish mo ay, ito na, bubuksan ko na. Ang sagot sa wish nyo ay, oh yes! It's a yes! Oh my gosh! It's a yes! At kung kailan mangyayari ang wish mo, oh, it's not the right time. Bakit? Okay, at ang advice para sa'yo ay communicate clearly. Oh, okay. So, yes, nasa tamang landas ka, pero hindi pa panahon ngayon. Kailangan mong makipag-usap, communicate clearly. Ayan, ibig sabihin, kailangan mo lang hintayin dito is yung right time. So, huwag kang mag-alala kasi you are being guided all the way. Ayan, guys. So, yung last message is 12:12 duality. Within you are shadows of light and beams, shadows of dark and beams of light. The divine is reminding you to embrace the duality that is your individual spark. The spark is being ignited and is ready to illuminate the path ahead. So, binabalanse mo. Okay? And affirmation, I fully embrace who I am and allow change where it is needed. I trust the duality within me. Ayan. Okay, guys. That's all for our love message for today. Thank you for watching. Pa-like, comment, subscribe, hit the notification bell. Thank you so much sa aking mga subscribers. Nasa 152k na tayo ngayon. Thank you. I love you guys. At kung nag-resonate kayo at kailangan nyo ng gabay, pwede kayo magpa-private reading kung gusto nyo ng one-on-one session. So, may bayad po yun guys. Para mag-avail, you can message me sa Viber or sa WhatsApp. Nasa description box po yung contact details. I-click nyo po dyan. At makikita nyo po yung Viber ko tsaka yung WhatsApp ko. Thank you, Earth Angels! I see you again soon, guys. God bless you all. Thank you sa mga nanood hanggang sa dulo. I hope you are all okay.
Have a good day or night kung kailan nyo man mapapanood to. Stay safe and see you again soon. Love you guys. Bye!